So magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. So bali sa episode na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mutya. Meron kasing nagtanong sa akin sa isang comment section at tinanong niya kung ano nga raw ba ang mas mainam, yung mutya ba na bigay sa'yo o yung mutya na ikaw mismo ang naghanap. Nung nakaraan kasi mga ka-horror ay meron tayong video na ginawa at ang pinagkumpara naman natin dito ay yung agimat na nabibili at yung agimat na bigay, kumbaga yung pinamana, kung alin ba ang mas mabisa. Actually yung tungkol doon sa content na ginawa ko na yun ay nakapatungkol yun doon sa medalyon. So ngayon naman ang pag-uusapan natin ay mutya. Yun nga, ang tanong niya ay alin ba ang mas may bisa? Yun nga bang mutya na binigay sa'yo o pinamana sa'yo, o yung mutya na ikaw mismo ang naghanap? Kumbaga nagpunta ka sa mga kuweba, sa ilog, sa kagubatan para maghanap. So i-discuss natin yan mga ka-horror ngayon. So bali doon sa mutya na ibinigay sa'yo o ipinamana, ito ay nakapatungkol doon sa mga albularyo, mga antingero, manggagamot na ibinigay o ipinamana sa iyo yung mutya, at ito ay pinagkaloob sa iyo ng kalikasan sa tulong ng iba. At yun naman ang mutya na ikaw mismo ang naghanap at nakakuha, yun nga yung ikaw yung nagpunta sa mga kabundukan, sa ilog, sa kagubatan para maghanap ng mutya. So unahin muna natin mga ka-horror na i-discuss itong mutya ng kalikasan na bigay sa iyo o ipinamana sa iyo. Ito ay isang mutya na ibinigay sa iyo ng ibang tao. Karaniwan ng albularyo, espiritista, matandang tagapangalaga ng kalikasan, o minsan mga sariling kamag-anak. Maaari rin itong binigay dahil sa tiwala, karampatang pagsubok o pamana. Pagdating naman mga ka-horror sa lakas at bisa, itong mutya na ibinigay sa iyo ay pinalakas na agimat. Dahil ang mutyang bigay ay karaniwang napadaanan na ng maraming orasyon at dasal at pag-aalay. Maaari ring itong may kasaysayang espiritual na pinanday na ng panahon. So importante rin dito mga ka-horror kung sino yung nagbigay sa iyo. So halimbawa na ang nagbigay sa iyo ay albularyo, antingero, yung mga kamag-anak mo na may alam sa ganitong klase ng mga gamit, ay siguradong may kasamang bisa na ito ng nagbigay. Dahil ang mga taong nagbigay nito, lalo na yung mga tagapangalaga o espiritista, ay maaaring naglipat ng parte ng kanyang kapangyarihan o proteksyon sa mutya. So yun nga mga ka-horror, malaki nga talaga yung partisipasyon ng kung kanino ba galing yung mutya na ibinigay sa'yo. Kasi pwede kasi na ang sample, yung batoo mo ay ibinigay lang sa'yo ng iyong isang kaibigan, at ito naman ay nabili niya lang sa isang tindahan. So maaaring wala pang bisa o hindi pa active yung batoo mo na yun. Kumbaga hindi pa bukas yung kapangyarihan ng batoo mo. Pero kung ito ay galing nga sa albularyo, manggagamot at antingero, nakalalamang na ito ay talagang may bisa na. So magbibigay tayo ng example dito mga ka-horror. So halimbawa na ang isang matandang albularyo ang nagbigay ng mutya, itim na bato ng aklan sa isang batang lalaki. Matapos ang 3 gabing panaginip, ay nagkaroon ang batang lalaki ng kakayahang makakita ng mga multo at nilalang sa gubat. So yun yung isang example. So maaaring maramdaman mo na may bisa yung mutyang binigay sa'yo kapag ito ay pumasok na sa iyong panaginip. Pero lagi nating tatandaan mga ka-horror na hindi puro lakas at bisa ang nangyayari kapag may nagbigay sa atin ng mutya.
o kahit anumang klase ng agimat o anting-anting, syempre meron niyang kahinaan. So ito yung mga sample ano. Meron itong kahinaan depende sa ugnayan. Kung hindi tunay ang intensyon ng pagbibigay o hindi malinis ang loob ng tumanggap, maaaring hindi tumalab ang mutya o maging sanhi pa ng gulo. Maaari rin itong magkaroon ng kakulangan sa personal na ugnayan doon sa gamit o sa mutya dahil hindi ikaw mismo ang naghukay, hindi rin ikaw ang nagdasal o naglakbay para dito. Maaaring kulang ang koneksyon mo sa espiritu ng mutya ng kalikasan. Pinakamainam dito mga ka-horror, ano, halimbawa na may nagbigay sa iyo ng mutya o kahit anong klase ng gamit ay hingin nyo rin kung anong dasal yung ginagamit o kahit simpleng dasal lang. Naman namin sumasampalataya, dasalan nyo yung gamit at siguradong mapapalakas nyo yung kung anong klase ng mutyaman niya na ibinigay sa inyo. At syempre dapat may tiwala ka doon sa gamit na ibinigay sa iyo. Kasi syempre, kumbaga sasandalan mo yan eh. Kumbaga alam mong bibigyan ka ng proteksyon yan o pampaswerte o kahit anuman. So kailangan meron kang tiwala doon sa mutya na ibinigay sa'yo ng kahit sino man o kahit kanino man ito nanggaling. So ngayon naman mga ka-horror ay pag-usapan naman natin yung mutya ng kalikasan na ikaw mismo ang naghukay o naghanap. So base nga doon sa title ano, ito yung mga mutya na nahanap mo sa sarili mong paghahanap sa kagubatan, ilog, kuweba o sagradong lugar. Madalas ito yung resulta ng mga panata, dasal, panaginip o sadyang paghahanap sa kalikasan o sa tulong ng iyong paniniwala. Pwede rin naman na aksidenteng nakapulot ka o nakakita ng mutya. Pagdating naman sa usapan ng lakas at bisa ng mutya na ikaw mismo ang naghanap, syempre meron tong direktang ugnayan. Ang mutyang ito ay tugon ng kalikasan sa iyong paghahanap at panalangin. May malalim na energetic at spiritual na koneksyon sa iyo ang mutya dahil ikaw mismo ang hinirang. Kumbaga ikaw yung napili na mahanap mo siya. So mainam din talaga na ikaw ang nakakahanap ng ganitong klase ng gamit. At saka isa pa, syempre pinaghirapan mo yun eh, di ba? So kumbaga meron yung kapalit. Ang kapalit noon ay yun nga, yung bisa at lakas. Kumbaga meron kang premyo kapag ka nahanap mo naman yung isang tunay at legit na mutya. Isa pang paliwanag dito mga ka-horror ay inaangkin ng kalikasan para sa iyo. Kumbaga ikaw yung chosen one. Kumbaga ikaw yung napili ng kalikasan para mahanap mo ang isang klase ng mutya. Sa ilang pananaw ng anting-anting ang kalikasan ay hindi basta nagpapakita ng mutya maliban kung karapat-dapat ang isang tao. Marami akong napanood na live ni Commander Bantugan. Sinabi nga niya na hindi basta-basta nakakahanap ng mutya. Siya mismo ay naniniwala na ang mutya ay hindi ganun kadaling hanapin dahil yan nga ay bukod tangi, kumbaga one of a kind, hindi yan nagkalat lang dito sa kalikasan. Kaya mga ka-horror, kung ikaw ay napili o kung ikaw ay nakahanap ng isang legit na gamit o mutya, ibig sabihin nito, ikaw mismo ay pinili ng kalikasan para sa mutyang ito. So, napakaswerte mo pag ganun. So, gaya nung kanina, magbibigay tayo ng halimbawa. So, example, isang lalaking naglalakad sa Mount Banahaw ng 7 araw ang nakakita ng makintab na berdet itim na bato malapit sa isang batis. Nang ipasuri ito sa isang albularyo, sinabi nito na isa itong mutya ng diwata ng tubig. Simula noon, tuwing may sakit ang kanyang anak, inilalapit niya ito sa mutya at kusa itong gumagaling. So yun mga ka-horror, napakainam. Ibig sabihin na yung mutyang inakuha nung lalaki ay likas at natural yung bisa niya, dahil yun nga, sa tuwing merong sakit o nagkakasakit yung anak niya, inilalapit lang niya dun sa mutya ay gumagaling na.
Pero hindi ibig sabihin nito ay hanggang doon na lang no mga ka-horror, dahil kailangan mo pa ring dasalan yung mutyang na nakuha o nahanap mo. Ito ay para mas lalong lumakas yung kapangyarihan at bisa na taglay niya. Pero gaya rin mga ka-horror nung mutya na ibinigay sa'yo, no, hindi puro lakas at bisa lang ang meron siya. Meron din tong kahinaan. So ito yung mga sample walang gabay o pagpapalakas. Maaring hindi mo agad ma-activate o mapalakas ang mutya dahil walang instruction o orasyon na kasama. So yun nga yung sinasabi ko mga ka-horror, kailangan alam mo yung dasal na gagamitin. Pero alam ko kahit mga simpleng dasal nga na tulad ng Ama Namin, Sumasampalataya, Baginong Maria, makakatulong yon para lumakas yung bisa at galing ng mutya. Isa pa sa mahirap kapag tayo mismo ang naghanap ng mutya ay napakadelikado ng proseso ng paghahanap. Kasi hindi lahat ng naglalakbay para humanap ng mutya ay nagtatagumpay. Siyempre may kaakibat na panganib, pagod at pagsubok na kasama sa proseso, no. Kumbaga kailangan mong magtiis, kailangan na desidido ka na kapag ginawa mo yung ganitong paghahanap o paghahunt ng mutya ay buo ang loob mo. Dahil yun nga na sobrang napakadelikado, maaari kang maaksidente o may mangyari sa iyong masama, gaya ng pag naghanap ka sa mga ilog, maaari kang malunod. So sa mga kagubatan naman, nagkalat yung mga mababangis na hayop at mga makakamandag na hayop tulad ng ahas. At sa kuweba naman, maaaring maligaw ka kapag hindi mo alam yung pasikot-sikot sa loob. So kung ako naman ang inyong tatanungin mga ka-horror, kung alin ba ang mas mabisa sa dalawa, yung binigay sa'yo o yung yung nahanap mo? Para sa akin yung ikaw mismo yung naghanap. Kasi sa aspeto ng personal na koneksyon, sa lakas at pagiging pinili ng kalikasan, ang mutyang nahanap mo ay mismo ay may mas malalim na bisa at epekto. Ito ang bunga ng tunay na paghahanap, sakripisyo, pananalig at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Pero syempre hindi naman lahat ay marunong o bihasa sa paghahanap ng mutya, So kung ikaw naman ay hindi pa sanay at yun nga, wala kang experience sa paghahanap o kulang ka sa kaalaman sa paggamit ng mutya, ang bigay na mutya, lalo na kung mula ito sa mga lehitimong antingero, mga manggagamot, pamana sa iyo ng iyong mga lolo at lola na alam mo na may kaalaman sa ganitong klase ng mga gamit, ay mas ligtas gamitin at may tiyak na bisa rin. So basta wag mong kalimutan na dasalan. At syempre depende yan sa maghahawak na tao, Depende nga yun, dahil maaaring nakahanap ka nga o pinagkalooban ka ng kalikasan ng isang mutya pero hindi mo naman naalagaan, so baliwala rin. Pwede rin naman na ikaw ay nabigyan ng isang manggagamot o albularyo o kaibigan ng isang mutya, at ito naman ay pinagtiyagaan mong dasalan at talagang inuorasyonan mo at nilalangisan mo, kumbaga sinusunod mo yung mga panuto para palakasin mo yung ibinigay sa'yo na gamit, ay mas okay din yun. Kumbaga mas papabor sa'yo kesa yung ikaw ang naghanap at pinabayaan mo lang, kumbaga hindi mo inalagaan. So paalala lang doon sa mga bago pa lang o baguhan pa lang na magtatangan o gustong magtangan ng mutya, ang tunay na bisa ng mutya ay hindi lang nasusukat sa hugis o kulay, kundi sa intensyon, dalisay na kalooban, pananalig at kabutihang gawa ng tagapagdala nito. Kung ang puso mo ay malinis, anumang mutya ay magiging makapangyarihan at mabisa para sa iyo, at siguradong papabor sa iyo ang lahat. Kumbaga tutulungan ka ng mutya na aalagaan mo. So ganun lang yon, inalagaan mo yung mutya, ibabalik niya sa iyo ang bisa at kapangyarihan. Basta wag mo lang abusuhin at gamitin lang ito sa kabutihan. So ikaw naman ang tatanungin ko ngayon mga ka-horror,
Ano ba sa palagay mo ang mas mabisa? Yung bang mutya na ibinigay sa'yo ng mga antingero, albularyo o pamana sa'yo ng iyong lolo, lola? O yung mutya na ikaw mismo ang naghanap sa mga kagubatan, kailugan, kuweba at iba pang lugar ng kalikasan? So comment down below nga kayo mga ka-horror. So hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa agimat. Maraming salamat po.